Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga. Kung palagi kang nanonood ng Batang Quiapo, pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede, pakishare na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Narito ang ating update at kunting advance episode na rin dito sa FPJ's Batang Quiapo. Olga, mas lalong kinarma, nagkakabukingan na sa pagkakataong ito ay talaga namang walang takas. Pati si David nalalaman na rin ni Ramon Montenegro na ito ay hindi niya anak. Don Julio napapanganga, gulat na gulat sa mga biglaang pangyayari. Tila sinwerte ng kunti itong si Marites dahil kahit papano ay hindi siya natusta nung dinukot siya ng mga tauhan mismo ni Olga, dahil habang patakas itong si Marites, nasalubong niya lang naman ang kanyang superhero na lalaki na itong si Ramon Montenegro. Sa kakasigaw ni Ramon nang paulit-ulit, tinanong niya si Marites kung sino ba talaga ito. Ngunit itong si Marites sa ngayon ay agad niyang sinabi ang totoo kung sino siya talaga. Dito sinabi ni Marites ang kanyang pangalan, pati apelyido na rin, dahil dala-dala lang naman ni Marites ang apelyido ng kanyang asawang babaero na si Rigor. Gulat itong si Ramon nung sinabi ni Marites na huwag po daw umano siyang barilin. Nagmamakaawa itong si Marites sapagkat siya nga daw ay si Marites di magiba. Kaya itong si Ramon ay talagang pumantig ang kanyang tainga, dahil alam na alam lang naman ni Ramon na si Rigor di magiba ang isang taong nagpapahirap sa kanyang buhay ng sobrang tagal na panahon sa kulungan. Kaya dito agad naisip ni Ramon na ito talaga ang nanay ng kanyang anak na walang iba kundi si Tanggol. Kaya dito agad sinagot ni Ramon itong si Marites na kung asawa ba daw umano siya ni Rigor. Oo nga daw. Kaya sa pagkakataong ito, nakilala ng tuluyan ni Marites itong si Ramon Montenegro. Napatanong lang naman si Marites sa kanyang isipan habang titig na titig siya kay Ramon na para daw kilala niya ito at talaga namang mayroong nangyayari sa kanilang dalawa na hindi niya makakalimutan. Agad namang sinabi ni Ramon na siya nga daw umano yung bumanat kay Marites at siya rin yung pinahirapan ng tulo ni Rigor. At dito agad sinabi ni Marites na ikaw ba si Ramon? Ay agad namang sumagot si Ramon na siya daw mismo. Kaya itong si Marites ay tila nagpapasalamat pa ito dahil humingi ng tulong dito kay Ramon. Kailangan nga daw umano nilang umalis sa lalong madaling panahon sa lugar na ito sapagkat si Ramon ay hinahabol rin ng grupo ng taga Red Phoenix, samantalang itong si Marites ay hinahabol rin sa grupo nitong si Olga. Kaya sa ngayon ay bit-bit na agad ni Ramon si Marites. Hinawakan ni Ramon sa kamay itong si Marites, nagiging leading-lady ni Ramon itong si Marites sa ngayon habang nakikipagbakbakan itong si Ramon dito sa grupo ni Roy at Lucio. Hawak-hawak pa rin ni Ramon ang kamay ni Tis hanggang sila ay nakalayo at
tuluyang nakatakas kaya agad dumating sila Ramon sa mansyon nito. Hindi makapaniwala itong si Marites habang kasama niya itong si Ramon kasi sila ay nagkikwentuhan kung saan ay pinag-uusapan nila sa ngayon ang anak nilang dalawa na walang iba kundi itong nag-iisang bida na si Tanggol. Dito naguguluhan si Ramon dahil sinabi lang naman ngayon ni Marites na ang kanilang anak na nag-iisa na si Tanggol ay hindi niya alam kung saan ngayon nagtungo dahil nagkukunwari lang naman itong si Ramon na hindi niya alam kung saan ang kanyang anak sapagkat paniwalang paniwala si Ramon na ang kanyang anak na nagpakilala sa kanya bilang Jesus na itong impostor si David ay ito talaga ang kanyang anak. Pero nung sinabi ni Marites na ang kanilang anak galing pa sa kulungan, ito ay nakalaya at ngayon ay hindi nakauwi sa kanilang bahay dahil laging ginugulpi ng kanyang tatay-tatayan na si Rigor. Bugbog sarado nga daw umano si Tanggol. Kwininto lahat ni Marites ang karanasan ng ating bida na si Tanggol. Ngunit walang kamalay-malay si Marites na itong si Ramon ay naguguluhan sa kanyang mga paliwanag sapagkat ang alam ni Ramon na ang kanyang anak na si Jesus o Tanggol ang palayaw ay hindi ito nakakulong. Talagang napakakinis ang mga balat nito sapagkat hindi nga daw umano ito ginugulpi ng kanyang tatay. Mahal na mahal nga daw umano siya ng kanyang tatay-tatayan na si Rigor. Tila kabaliktaran ang nalasap ni Tanggol sa kay Rigor kung saan ay gusto pang ang kustahin ni Rigor si Tanggol ayon dito kay Marites. Kaya sa pagkakataong ito ay nagdududa na si Ramon na ang kaharap niya ay hindi totoong Tanggol at hindi niya ito anak. Yung pinakilala ni Olga, dumating sila sa mansyon kasama si Tess. Nagtataka si Don Julio dahil nag-uwi ng chicks itong si Ramon kung saan ay tila maraming anak na. Kaya habang hawak ni Ramon ang kamay ni Marites sa pagkakataong ito ay nandito lang naman itong si Olga kasama itong si David dahil sinabihan lang naman ni Olga itong si David na unti-unti na silang nabubuko. Kailangan unahan nila itong si Ramon Montenegro sa lalong madaling panahon. Kaya nung kaharap ni Ramon itong si Olga, agad bumunot ng baril itong si Ramon. Itinutok dito kay Olga dahil sinabi lang naman nitong si Marites ano nga ba daw umano ang ginagawa ni Aling Bing dito dahil si Bing nga daw umano ito ay hindi si Olga. Kaya naman habang tinutukan ni Ramon ng baril itong si Olga, agad tinanong ni Ramon ano nga daw umano ang meron, bakit nga daw nagsisinungaling itong si Olga dahil nagpanggap ito. At ang masaklap ay ayon kay Marites sila nga daw umano dalawa ang dinukot. Pero bakit mabilis nga daw umanong dumating itong si Bing sa naturang pamamahay? Gulat na gulat itong si Marites dahil bigla ngang lumabas ang kanyang napakaangas na anak na itong si David. Agad namang sinabi ni Ramon na ito nga daw umano ang kanyang isusurpresa dito kay Marites na matagal na pala daw silang nagkakakilala ng kanyang anak na si Tanggol. Agad sinabi ni Ramon na Marites, ito ang anak natin si Tanggol. Napapanganga itong si Marites sabay sabi na hindi nga daw umano anak ni Ramon itong pinakilala niya na si Tanggol sapagkat hindi nga daw ito si Tanggol, ito nga daw ay si David. Kaya itong si Ramon ay parang nabulunan ito kung saan ay titig na titig dito kay David habang
ang kanyang baril ay nakatutok pa rin dito kay Olga. Kaya yan ang ating kailangang sabay-sabay na tutukan dahil talagang magkakalaglaga na at talagang magsisilabasa na ang kanilang tunay na kulay at ang kanilang tinatagong mabahong amoy, kung saan ay itong si David malaman na ni Ramon na ito ay hindi niya anak, at itong si Olga ay malaman rin ni Ramon na siya ang pinakapunot dulo kung bakit itong si David ay nagpanggap bilang tanggol. Pasimuno itong si Olga sa kalukuhan para paikutin na parang trumpo ang ulo nitong si Don Julio at Ramon Montenegro. Sa pagkakataong ito ay itong si Marites ang magiging leading lady ni Ramon. Abangan natin dahil sila nga ang magkakatuluyan, sapagkat si Rigor ay masayang masaya na ito sa ngayon sa piling ng kanyang chika babes na napaka-demonyo na itong si Lina, dahil itong si Rigor ay wala nang pakialam kay Marites. Samantalang Santino at Tanggol nagkakaharap ito dahil hinahanap ng tudo ni Santino si Tanggol. Mabuti na lang napasyal si Tanggol sa Quiapo at agad itong nakita ni Santino. Dito sinabi ni Santino kay Tanggol, hindi na nga daw umano niya mahahagilap ang kanyang nanay Marites dahil napakarami ang nagsasabi, maraming nakakita na dinukot nga daw umano itong si Marites kasama si Aling Bing. Kaya ayon kay Santino, magpapatulong nga daw siya umanong hanapin ang kanilang nanay dahil wala nga daw siyang sapat na lakas para hanapin ang kanilang nanay na si Marites. Sinabi naman ni Santino sa kanyang tatay na si Rigor na hanapin ang kanilang nanay, pero hindi ito hinanap sapagkat tila gustong gusto pa nga daw umano ng kanilang tatay na si Rigor na itong si Marites ay umalis at wala na sa kanilang bahay. Kaya itong si Tanggol ay nanggagalaiti sa galit. Talagang hindi daw siya titigil na mahanap ang kanyang nanay, pero ang kanyang uunahin ay itong si Rigor. Hindi niya na nga daw umano patatawarin ang kanyang tatay-tataya na itong si Rigor pag ito ang kanyang makaharap, kagaya nga ng sinabi nitong si Tanggol sa kanyang mga kaibigan na kahit sino ay wala na siyang sasantuhin, kahit ang kanyang kapatid na si David o kaya itong si Rigor ay hindi niya na ito papalagpasin. Talagang makakatigim sa kanya itong si Rigor pag makasalubong niya ito, lalong lalo na ngang nagalit itong si Tanggol nung sinabi ni Santino na si tatay nga daw umano niyang si Rigor ay walang pakialam sa kanilang nanay na si Tis. Kaya itong si Tanggol ay isinumpa niya na sana hindi sila magkakaharap nitong si Rigor, at itong si Santino naman nakiusap kay Tanggol na kung pwede ay sasama na lang umano siya sa grupo nito sapagkat hindi na nga daw umano siya masaya sa kanilang bahay dahil wala na ang kanyang nanay na si Marites. Naawa naman itong si Tanggol dahil nagmamakaawa itong si Santino na sasama talaga daw siya dito kay Tanggol. Agad namang pinasama ni Tanggol itong si Santino, pero lagi niya itong pinoprotektahan. Gulat itong si Marcelo at sila Supremo dahil sa pagkakataong ito ay magkakasama na sila Supremo. Humingi lang naman kasi ng tawad itong si Supremo kay Tanggol dahil talagang naisaisip nitong si Supremo na kailangan nila ng tulong ni Tanggol at kailangan nila ng puwersa kagaya nitong si Marcelo. Kaya nakumbinsi ni Supremo itong si Amanda na sila ay babalik muli sa grupo
ni Tanggol. Kaya itong si Supremo sa ngayon ay nabigla dahil sinama na mismo ni Tanggol ang kanyang kapatid na si Santino. Napakalungkot ang lahat, lalong lalo na ang kaibigan ni Tanggol dahil sinabi ngayon ni Tanggol na ang kanilang nanay ay dinukot. Hindi nila alam kung saan hanapin ito. Kwininto lang naman ni Tanggol sa kanyang mga kaibigan at sa kanila Supremo na kahina-hinala nga daw umano si Aling Bing sapagkat dalawa daw talaga sila ang dinukot. Kaya sa ngayon itong si Tanggol kasi ay hindi na ito naniniwala na itong si Aling Bing ay simpleng mamamayan lamang dahil sa kanilang nakita nung inagaw si Bubbles dito kay Lola Bijay ay isa itong bigatin at talagang napakayaman at maaring isa ito sa pinakamalaking sindikato sa naturang lugar.